Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 24, Korinto. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 18. Noong unang siglo ng panahon ng Kristiyano, ang Korinto ay isa sa mga nangungunang lungsod, hindi lamang ng Greece, kundi ng mundo. Ang mga Griego, Hudyo, at Romano, kasama ang mga manlalakbay mula sa bawat lupain, ay dumagsa sa mga lansangan nito, na sabik na naglalayon sa negosyo at kasiyahan. Isang mahusay na sentro ng komersyo na matatagpuan sa madaling pag-akses sa lahat ng bahagi ng imperyo ng Roma, ito ay isang mahalagang lugar kung saan magtatag ng mga alaala para sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Kabilang sa mga Hudyo na nanirahan sa Korinto ay sina Aquila at Priscilla, na pagkatapos ay nakilala bilang masugid na mga manggagawa para kay Kristo. Sa pagiging pamilyar sa katangian ng mga taong ito, si Pablo ay nanahan sa kanila. Sa pasimula pa lamang ng kanyang mga gawain sa lansangan na ito ng paglalakbay, nakita ni Pablo sa lahat ng dako ang mabibigat na hadlang sa pagsulong ng kanyang gawain. Ang lungsod ay halos buong-buong ibinigay sa idolatria. Si Venus ay ang paboritong diyosa, at sa pagsamba kay Venus ay konektado ang maraming mga ritual at seremonyang nagpapababa ng moralidad. Ang mga taga-Korinto ay naging kapansin-pansin, maging sa mga pagano, dahil sa kanilang labis na imoralidad. Tila wala silang kaunting pag-iisip o pagmamalasakit sa kabila ng mga kasiyahan at saya ng oras. Sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Korinto, ang apostol ay sumunod sa landas na naiiba sa naging tanda ng kanyang mga gawain sa Athens. Habang nasa huling lugar, hinanggad niyang iakma ang kanyang estilo sa katangian ng kanyang tagapakinig, nakilala niya ang loika sa loika, agham sa agham, pilosopiya sa pilosopiya. Habang iniisip niya ang panahong ginugol, at napagtanto na ang kanyang pagtuturo sa Athens ay naging bunga ng kaunting bunga, nagpasya siyang sumunod sa isa pang plano ng paggawa sa Korinto sa kanyang pagsisikap na mahuli ang atensyon ng mga pabaya at walang malasakit. Determinado siyang iwasan ang masalimuot na mga argumento at talakayan, at, walang alam na anuman, sa mga taga-Korinto, maliban kay Hesukristo, at siyang ipinako sa krus. Mangangaral siya sa kanila, hindi sa nakakaakit na mga salita ng karunungan ng tao, kundi sa pagpapakita ng Espiritu at ng kapangyarihan. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 2, 4. Si Jesus, na ihaharap sana ni Pablo sa mga Griego sa Korinto bilang ang Kristo, ay isang Judeong may mababang pinagmulan, pinalaki sa isang bayan na kasabihan dahil sa kasamaan nito. Siya ay tinanggihan ng kanyang sariling bansa at sa wakas ay ipinako sa krus bilang isang makasalanan. Naniniwala ang mga Griego na kailangang ianggat ang lahi ng tao, ngunit itinuring nila ang pag-aaral ng pilosopiya at agham bilang tanging paraan upang makamit ang tunay na kataasan at karangalan. Maaakay kaya sila ni Pablo na maniwala na ang pananampalataya sa kapangyarihan ng hindi kilalang Hudyo na ito ay magtataas at magpaparangal sa bawat kapangyarihan ng nilalang. Sa isipan ng maraming tao na nabubuhay sa kasalukuyang panahon, ang krus ng Kalbaryo ay napapaligiran ng mga sagradong alaala. Ang mga banal na asosasyon ay konektado sa mga eksena ng pagpapako sa krus. Ngunit noong panahon ni Pablo ang krus ay itinuring na may mga damdamin ng pagtanggi at kakilakilabot. Upang itaguyod bilang tagapagligtas ng sangkatauhan ang isa na nakatagpo ng kamatayan sa krus, ay natural na tatawag ng pangungutya at pagsalungat. Alam na alam ni Pablo kung paano ituring ang kanyang mensahe kapwa ng mga Hudyo at mga Griego sa Korinto. Ipinangangaral namin si Kristong napako sa krus, pag-amin niya, sa mga Hudyo ay isang katitisuran, at sa mga Griego ay kamangmangan. Unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 23. Sa kanyang mga Hudyo na tagapakinig ay marami ang magagalit sa mensaheng kanyang ihahayag. Sa pagtatansya ng mga Griego ang kanyang mga salita ay magiging walang katotohanan na kahangalan. Siya ay ituturing na mahina ang pag-iisip dahil sa pagtatangkang ipakita kung paano ang krus ay maaaring magkaroon ng anumang kaugnayan sa pagtataas ng lahi o sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit para kay Paul ang krus ay ang isang bagay ng pinakamataas na interes. Mula nang siya ay madakip sa kanyang karera ng pag-uusig laban sa mga tagasunod ng ipinako sa krus na Nazareno ay hindi siya tumigil sa pagluwalhati sa krus. Noong panahong iyon ay binigyan siya ng isang paghahayag ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, gaya ng inihayag sa kamatayan ni Kristo, at isang kahangahangang pagbabago ang naganap sa kanyang buhay,
na iniayon ang lahat ng kanyang mga plano at layunin sa langit. Mula sa oras na yun siya ay naging isang bagong tao kay Kristo. Alam niya sa personal na karanasan na kapag ang isang makasalanan ay minsang namasdan ang pag-ibig ng Ama, tulad ng nakikita sa sakripisyo ng kanyang anak, at sumuko sa banal na impluensya, ang pagbabago ng puso ay nagaganap, at mula ngayon si Kristo ay lahat at nasa lahat. Sa panahon ng kanyang pagbabalik loob, nabigyang inspirasyon si Pablo ng pananabik na tulungan ang kanyang kapwa na makita si Jesus ng Nazareth bilang anak ng buhay na Diyos, makapangyarihang magbago at magligtas. Mula noon, ang kanyang buhay ay ganap na nakatuon sa pagsisikap na ilarawan ang pag-ibig at kapangyarihan ng ipinako sa krus. Ang kanyang dakilang puso ng pakikiramay ay kinuha sa lahat ng mga klase. Ako ay may utang na loob, ang sabi niya, kapwa sa mga Grigo, at sa mga barbaro, kapwa sa marurunong, at sa hindi marunong. Roma Kapitulo 1 Versikulo 14, ang pag-ibig sa Panginoon ng kaluwalhatian, na kanyang walang humpay na inuusig sa katauhan ng kanyang mga banal, ang nagpapakilos na prinsipyo ng kanyang pag-uugali, ang kanyang moibong kapangyarihan. Kung sakaling mabander ang kanyang sigasig sa landas ng tungkulin, ang isang sulyap sa krus at ang kahangahangang pag-ibig na ipinakita doon, ay sapat na upang mabigkis niya ang mga balakang ng kanyang isipan at magpatuloy sa landas ng pagtanggi sa sarili. Masdan ang apostol na nangangaral sa sinagoga sa Korinto, na nangangatuwiran mula sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, at dinadala ang kanyang mga tagapakinig hanggang sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Makinig habang nilinaw niya ang gawain ng manunubos bilang dakilang mataas na saserdote ng sangkatauhan. Ang isa na sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay ay gumawa ng pagbabayad sala para sa kasalanan minsan para sa lahat, at pagkatapos ay gaganapin ang kanyang ministeryo sa makalangit na santuwaryo. Ang mga tagapakinig ni Pablo ay ginawang maunawaan na ang Mesiyas kung saan ang pagdating nila ay inaasam-asam, ay dumating na ang kanyang kamatayan ay ang anti-type ng lahat ng mga handog na sakripisyo, at na ang kanyang ministeryo sa santuwaryo sa langit ay ang dakilang bagay na nagpa-atres ng anino nito at nilinaw ang ministeryo ng pagkasaserdoteng Hudyo. Si Pablo ay nagpatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Mula sa mga banal na kasulatan sa Lumang Tipan ay ipinakita niya na ayon sa mga propesya at pangkalahatang inaasahan ng mga Hudyo, ang Mesiyas ay mula sa angkan ni Abraham at ni David. Pagkatapos ay tinuntun niya ang paglusong ni Jesus mula sa patriarkang si Abraham sa pamamagitan ng maharlikang salmista. Binasa niya ang patuto ng mga propeta tungkol sa katangian at gawain ng ipinangakong Mesiyas, at sa kanyang pagtanggap at pakikitungo sa lupa. Pagkatapos ay ipinakita niya na ang lahat ng mga hulang ito ay natupad sa buhay, ministeryo, at kamatayan ni Jesus ng Nazareth. Ipinakita ni Pablo na si Kristo ay dumating upang mag-alay ng kaligtasan una sa lahat sa bansang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas bilang katuparan at kaluwalhatian ng kanilang pambansang pag-iral. Ngunit ang bansang iyon ay tinanggihan siya na magbibigay sa kanila ng buhay, at pumili ng isa pang pinuno, na ang paghahari ay magtatapos sa kamatayan. Sinikap niyang iuwi sa kanyang mga tagapakinig ang katotohanan na ang pagsisisi lamang ang makapagliligtas sa bansang Hudyo mula sa napipintong kapahamakan. Ibinunyag niya ang kanilang kamangmangan tungkol sa kahulugan ng mga kasulatan na iyon ang kanilang pangunahing pagmamalaki at kaluwalhatian na lubos nilang naunawaan. Sinaway niya ang kanilang kamunduhan, ang kanilang pagmamahal sa istasyon, mga titulo, at pagpapakita, at ang kanilang labis na pagkamakasarili. Sa kapangyarihan ng Espiritu, isinalaysay ni Pablo ang kwento ng kanyang sariling mahimalang pagbabagong loob at ng kanyang pagtitiwala sa mga banal na kasulatan sa Lumang Tipan, na lubos na natupad kay Jesus ng Nazareth. Ang kanyang mga salita ay binigkas ng may time na kataimtiman, at ang kanyang mga tagapakinig ay hindi naunawaan na mahal niya ng buong puso ang ipinako sa krus at muling nabuhay na tagapagligtas. Nakita nila na ang kanyang isip ay nakasentro kay Kristo, na ang kanyang buong buhay ay nakatali sa kanyang Panginoon. Napakaganda ng kanyang mga salita, na tanging ang mga puno ng pinakamapait na puot laban sa relihiyong Kristiyano ang maaaring tumayong hindi natitinag sa kanila. Ngunit ipinikit ng mga Hudyo ng Korinto ang kanilang mga mata sa katibayan na napakalinaw na ipinakita ng apostol, at tumanggi silang makinig sa kanyang mga panawagan. Ang parehong espiritu na umakay sa kanila na tanggihan si Kristo, ay pinuspos sila ng puot at puot laban sa kanyang lingkod, at kung hindi siya pinuprotektahan lalo na ng Diyos,
upang patuloy niyang maihatid ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga Gentil, tinapos na sana nila ang kanyang buhay. At nang sila ay sumalansang sa kanilang sarili, at lumapastangan, ay ipinagpag niya ang kanyang mga damit, at sinabi sa kanila, ang inyong dugo ay mapa sa inyong sariling mga ulo, ako ay malinis, mula ngayon ay paroroon ako sa mga Gentil. At siya'y umalis doon, at pumasok sa bahay ng isang tao, na nagngangalang Justo, na sumasamba sa Diyos, na ang bahay ay malapit sa sinagoga. Sina Silas at Timoteo ay, dumating mula sa Macedonia, upang tulungan si Pablo, at magkasama silang nagtrabaho para sa mga Gentil. Sa mga pagano, gayon din sa mga Hudyo, ipinang-aral ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan si Kristo bilang tagapagligtas ng nahulog na lahi. Sa pag-iwas sa masalimuot, malayong pangangatwiran, ang mga mensahero ng krus ay naninirahan sa mga katangian ng lumikha ng mundo, ang kataas-taasang pinuno ng sansinukob. Ang kanilang mga puso ay nagniningning sa pag-ibig ng Diyos at ng kanyang anak, sila ay nanawagan sa mga pagano upang masdan ang walang hanggang sakripisyong ginawa alang-alang sa tao. Alam nila na kung ang mga matagal nang nangangapos sa kadiliman ng pagano ay makikita lamang ang liwanag na dumadaloy mula sa krus ng Kalbaryo, sila ay maaakit sa manunubos. Ako, kung ako ay itinaas, ang sabi ng tagapagligtas, ay dadalhin ang lahat ng tao sa akin. Juan Kapitulo 12 versikulo 32. Napagtanto ng mga manggagawa ng Ebanghelyo sa Korinto ang kakilakilabot na mga panganib na nagbabanta sa mga kaluluwa ng mga taong pinaghirapan nila, at ito ay sa isang pakiramdam ng responsibilidad na nakasalalay sa kanila na kanilang ipinakita ang katotohanan tulad ng ito ay kay Jesus. Malinaw, at tiyak ang kanilang mensahe, isang halimuyak ng buhay tungo sa buhay, o ng kamatayan hanggang sa kamatayan. At hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi sa pang-araw-araw na buhay, nahayag ang Ebanghelyo. Ang mga anghel ay nakipagtulungan sa kanila, at ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita sa pagbabagong loob ng marami. Si Crispo, ang punong-pinuno ng sinagoga, ay sumampalataya sa Panginoon kasama ng buong sambahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na nakarinig ay nagsisampalataya, at nabautizemuhan. Tumindi na ngayon ang pagkapuot na palaging itinuturing ng mga Hudyo sa mga apostol. Ang pagbabagong loob at bautismo ni Crispus ay nagkaroon ng epekto ng pagkagalit sa halip na kumbensihin ang matitigas na mga mananalansang na ito. Hindi sila makapagdala ng mga argumento upang pabulaanan ang pangangaral ni Pablo, at dahil sa kakulangan ng gayong katibayan ay bamaling sila sa panlilinlang at marahas na pag-atake. Nilapastangan nila ang Ebanghelyo at ang pangalan ni Jesus. Sa kanilang bulag na galit walang mga salita na masyadong mapait, walang aparato na masyadong mababa, para magamit nila. Hindi nila maitatanggi na si Kristo ay gumawa ng mga himala, ngunit ipinahayag nila na ginawa niya sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, at buong tapang nilang pinagtibay na ang mga kahangahangang gawa na ginawa ni Pablo ay nagawa sa pamamagitan ng parehong ahensya. Bagaman medyo nagtagumpay si Pablo sa Korinto, ang kasamaan na nakita at narinig niya sa tiwaling lungsod na iyon ay halos nawalan siya ng loob. Ang kasamaan na kanyang nasaksihan sa mga Gentil, at ang paghamak at insulto na kanyang natanggap mula sa mga Hudyo, ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap ng espiritu. Nag-alinlangan siya sa karunungan ng pagsisikap na magtayo ng isang simbahan mula sa material na nakita niya doon. Habang pinaplano niyang lisanin ang lungsod patungo sa isang mas magandang larangan, at same time na nagsisikap na maunawaan ang kanyang tungkulin, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako ay kasama mo, at walang sinumang magtatangkilak sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa bayang ito. Naunawaan ni Pablo na ito ay isang utos na manatili sa Korinto at isang garantiya na ang Panginoon ay magpapalago sa binhing inihasek. Pinalakas ang loob, nagpatuloy siya sa paggawa doon ng may sigasig at tiyaga. Ang pagsisikap ng apostol ay hindi lamang sa pagsasalita sa madla, marami ang hindi maabot sa ganoong paraan. Gumugol siya ng maraming oras sa paggawa sa bahay-bahay, kaya nagamit ang kanyang sarili sa pamilyar na pakikipagtalik ng bilog sa tahanan. Dinalaw niya ang mga may sakit at nagdadalamati, inaliw niya ang mga nagdadalamati, at itinaas ang naaapi. At sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay dinakila niya ang pangalan ni Jesus. Sa gayon siya ay nagpagal, sa kahinaan, at sa takot,
at sa labis na panginginig. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 3. Siya ay nanginginig na baka ang kanyang pagtuturo ay magbunyag ng impresyon ng tao kaysa sa banal. Kami ay nagsasalita ng karunungan sa kanila na sakdal, pagkatapos ay ipinahayag ni Pablo, gayon may hindi ang karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga prinsipe ng sanglibutang ito, na napapawi, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa isang hiwaga, sa makatuwid bagay ang nakatagong karunungan, na itinalaga ng Diyos bago ang sanglibutan sa ating ikaluluwalhati, na wala ni isa man, nalalaman ng mga prinsipe ng sanglibutang ito, sapagkat kung nalaman nila, ay hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat gaya ng nasusulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakaaalam ng mga bagay ng tao, maliban sa Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakaalam ng sinuman, kundi ang Espiritu ng Diyos. Ngayon ay tinanggap natin, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang ating malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinasalita rin namin, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi itinuturo ng Espiritu Santo, paghahambing ng espiritual na mga bagay sa espiritual. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 6 hanggang 13. Napagtanto ni Pablo na ang kanyang kasapatan ay wala sa kanyang sarili, kundi sa presensya ng banal na espiritu, na ang mapagbiyayang impluensya ay pumuno sa kanyang puso, na dinadala ang bawat pag-iisip sa pagpapasakop kay Kristo. Binanggit niya ang kanyang sarili bilang, laging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus, upang ang buhay din ni Hesus ay mahayag sa aming katawan. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 10. Sa mga turo ng apostol, si Kristo ang pangunahing figure. Ako ay nabubuhay, ang sabi niya, gayunman hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Nakatago ang sarili, si Kristo ay nahayag at itinaas. Si Paul ay isang mahusay na tagapagsalita. Bago ang kanyang pagbabagong loob ay madalas niyang hinahangad na mapabilib ang kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng paglipad ng oratorio. Ngunit ngayon ay isinantibi niya ang lahat ng ito. Sa halip na magpakasawa sa mga malatulan na paglalarawan at hakahaka ng mga representasyon, na maaaring makalugod sa mga pandama at magpapakain sa imahinasyon, ngunit hindi makakaantig sa pang-araw-araw na karanasan, hinanggad ni Pablo sa pamamagitan ng paggamit ng simpleng pananalita upang maibalik sa puso ang mga katotohanang napakahalaga. Ang mga haka-haka na representasyon ng katotohanan ay maaaring magdulot ng labis na kaligayahan ng damdamin, ngunit kadalasan ang mga katotohanang ipinakita sa ganitong paraan ay hindi nagbibigay ng pagkaing kailangan upang palakasin at patibayin ang mananampalataya para sa mga labanan ng buhay. Ang mga kagyat na pangangailangan, ang kasalukuyang mga pagsubok, ng mga kaluluwang nakikipagpunyagi, ang mga ito ay dapat matugunan ng mabuti, praktikal na pagtuturo sa mga pangunahing prinsipyo ng Kristyanismo. Ang mga pagsisikap ni Pablo sa Korinto ay hindi nagbunga. Marami ang tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay, at isang malaking simbahan ang naitala sa ilalim ng bandila ni Kristo. Ang ilan ay iniligtas mula sa mga pinakanaliligaw ng mga hentil at naging mga monumento ng awa ng Diyos at ang bisa ng dugo ni Kristo upang linisin mula sa kasalanan. Ang tumaas na tagumpay ni Pablo sa pagharap kay Kristo, ay pumukaw sa mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo sa mas determinadong pagsalungat. Bumangon sila sa isang katawan at naghimagsik ng may pagkakaisa laban kay Pablo, at dinala siya sa luklukan ng paghatol, ni Gallio, na noon ay pro-council ng Achaia. Inaasahan nila na ang mga autoridad, gaya ng mga nakaraang okasyon, ay papanig sa kanila, at sa malakas, galit na mga tinig ay binibigkas nila ang kanilang mga reklamo laban sa apostol, na sinasabi, ang taong ito ay humihikayat sa mga tao na sumamba sa Diyos na labag sa batas. Ang relihiyong Hudyo ay nasa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihang Romano, at ang mga nag-aakusa kay Pablo ay nag-isip na kung maaari nilang ipagkait sa kanya ang paratang ng paglabag sa mga batas ng kanilang relihiyon, malamang na ihahatid siya sa kanila para sa paglilitis at paghatol.
Inaasahan nilang kaya nilang lampasan ang kanyang kamatayan. Ngunit si Galyo ay isang taong may integridad, at tumanggi siyang maging linlangan ng mga naninibugho, nakakaintriga na mga Hudyo. Naiinis sa kanilang pagkapanatiko at pagmamatuwid sa sarili, hindi niya pinapansin ang paratang. Habang naghahanda si Paul na magsalita bilang pagtatanggol sa sarili, sinabi sa kanya ni Galyo na hindi ito kailangan. Pagkatapos ay bumaling sa galit na mga nag-aakusa, sinabi niya, kung ito ay isang bagay ng mali o masamang kahalayan, o kayong mga Hudyo, mga tuwiran na ako ay magtiis sa inyo, ngunit kung ito ay isang usapin ng mga salita at mga pangalan, at ng inyong batas, tingnan ninyo ito, sapagkat hindi ako magiging hukom ng gayong mga bagay. At itinaboy niya sila mula sa hukuman. Kapwa ang mga Hudyo at mga Grigo ay buong pananabik na naghihintay sa pasya ni Galyo. At ang kanyang agarang pagbasura sa kaso, bilang isa na walang kinalaman sa pampublikong interes, ay ang hudyat para sa mga Hudyo na magretiro, nalilito at nagagalit. Ang desisyon ng Pro-Council ay nagbukas ng mga mata ng nagngangalit na pulutong na nakipagsapalaran sa mga Hudyo. Sa unang pagkakataon sa panahon ng paggawa ni Paul sa Europa, lumingon ang mga mandurumog sa kanyang tabi, sa ilalim ng mismong mata ng Pro-Council, at nang walang panghihimasok mula sa kanya, marahas nilang sinasaktan ang pinakakilalang mga nag-aakusa sa apostol. Kinuha ng lahat ng mga Grigo si Sosthenes, ang punong-pinuno ng sinagoga, at hinampas siya sa harap ng hukuman. At walang pakialam si Galyo sa mga bagay na iyon. Sa gayon ang Kristyanismo ay nakakuha ng isang senyales na tagumpay. Si Paul pagkatapos nito ay nanatili doon ng matagal. Kung ang apostol sa panahong ito ay napilitang umalis sa Korinto, ang mga nagbalik loob sa pananampalataya kay Jesus ay nailagay sana sa isang mapanganib na kalagayan. Sinisikap ng mga Hudyo na sundan ang kalamangan na natamo, maging hanggang sa pagpuksa sa Kristyanismo sa rehiyong iyon. Dito nagtatapos ang Kabanata 24. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.